So ganito pagbasa mga pare ko ng drawing ng feeder layout. Dito natin makikita sa mga ganito kung anong mga pipe ang gagamitin. Tapos dito natin ma-determine kung paano natin magsukat ng mga support. Ito pala yung mga pare ko yung kabuuan ng drawing. So bali na-revise pala to. Bali ito na yung drawing ngayon. Bali ito yung kulay blue na to. Yan yung nililayout namin ngayon. Ito kulay pula naman ito mga pare ko. Ito yung bus duct. Ito naman ito yung camera niya. Itong pula na to. Dito yung mga transformer room. So kung matitingnan natin mga pare ko, ito yung mga ganito. Ito yung mga pipe niya. Dito makikita natin kung anong pipe yung gagamitin natin. Bali ito siya. Dalawang 100 mm. Bali number D4 to na ILC. So dito naman sa kabilang mga pare ko, ito siya. Meron tayo dito ng apat na D4 saka isang 80 D3. So ganito pagbasa mga pare ko ng drawing ng feeder layout. Dito natin makikita sa mga ganito kung anong mga pipe ang gagamitin. Ito siya. Tapos dito natin ma-determine kung paano natin magsukat ng mga support. I-actual natin sa pagsukat sa sa angle bar o sa channel. Pag mga ganito mga pare ko, pag talo mag-isampa ng tubo, bali maglagay tayo ng hagdanan dito. Papapunta sa scaffolding para hindi mahirap magsampa ng tubo. Ganun dito sa kabila. Malilawang patong kasi itong scaffolding namin. Ilibisyo kasi ng pipe namin na ito ay 4.3 meters. Kaya medyo mataas. Bali 3 layer para itong nililayout namin na tubo. Pare ko, kadali yung pagsampa ng tubo. Pag ganito yung posisyon ng scaffolding na gagawin. So, nakirap-hirap siya. Sobrang bigat kasi nitong yung IMC 524. So ganun lang mga pare ko pagpapiping ng mga ganitong mga feeder line, lalo pag malalaking tubo, kailangan nakaganito yung posisyon ng scaffolding natin para hindi masyado mahirap magsampa.